Samantala, nagsorry si Senator Laila De Lima dahil sa kanyang pag-walkout sa pagdinig ng Senate Committee on Justice kagabi. Hindi kasi nagustuhan ng senadora ang tila pag-aakusa raw sa kanya ng pagtatago ng impormasyon tungkol sa kasong kinakaharap ng testigong si Edgar Matobato. Samantala, sinuspindi muna ng komite ang pagdinig tungkol sa di umano'y extrajudicial killings. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Cedric, dumalo nga sa isang caucus ngayong hapon ang mga senador mula sa mayorya at kanilang tilalakay kung ipagpapatuloy pa itong pagdinig ng Senado kaugnay sa extrajudicial killing. At ayon dito kay Senador Richard Gordon, napagkasunduan nila na ituloy ito lamang kaugnay naman doon sa Davao Death Squad ay sinabi niya na kung itutuloy yung usapin na yon ay ayaw na niya na si Edgar Matobato yung isa lang at mas gusto raw niya na ibang testigo na lamang. Kaugnay naman din sa pangyayari kagabi, Cedric, ay sinabi nitong si Gordon na maaaring i-refer niya sa Committee on Rules at ireklamo yung iniasal ni Senator Laila De Lima kagabi. Mr. Matobato already said that Mr. Matobato has already said that a case was filed against him. Out of respect for everybody, I will. I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry. I'm sorry for you then. Hindi ko na po gusto yan. Sa House, ginagawa sa akin yan. Kung ano-anong mga binibintang nila. Tapos dito, ganun din. Imagine that, narinig niyo yun. Material concealment, my God! That's a very serious accusation. Ang pag-walkout ni Senadora Laila De Lima sa pagdinig ng Senate Committee on Justice kagabi, nag-ugat sa akusasyon ni Senador Richard Gordon na itinago raw ng senadora ang impormasyon tungkol sa kasong kidnapping ni Edgar Matobato. Si Matobato ang umaming miyembro siya ng umano'y Davao Death Squad na marami na umanong itinumba sa utos umano ni Pangulong Duterte. It is incontrovertible that she was in possession of a note that she herself made that was so devastating, it could have been said while Matobato was lying here that there was a case filed against him na pinailan siya ng NBI ng kidnapping with ransom. Abay, hindi biro yun, hindi yung... I detest the claim of material concealment. Hindi nyo naman po siguro i-expect sa akin na habang nagte-testify si Mr. Matobato ay lahat na lang na meron siyang sasabihin o hindi sasabihin ay ika-clarify ko po based on my notes. Pero nang ungkatin ni Senador Antonio Trillanes IV ang transcript ng pagdinig noong September 15, nasabi na rin pala ni Matobato sa pagdinig na meron siyang kaso. Kaya giit ni De Lima, wala siyang itinago impormasyon at dapat magsorry raw sa kanya si Gordon. Pero si Gordon nanindigang wala siyang ginawang mali. There's nothing to apologize. They should apologize to the Senate. She is in danger of being censured by the Senate now. Ang isa pang ikinagalit ni Gordon ay nang paalisin ni Trillanes si Matobato sa Senado nang walang paalam. Iharap mo siya dito, para sa ganon, masalungat siya. Umalis siya eh. Umalis siya. Ano conclusion namin? Mr. Chairman, may I make a manifestation. It was not the call of Mr. Matobato. It was my call since I was providing protective custody to Mr. Matobato. And based on the assessment of my security officers, it was prudent to make him leave instead of traveling late at night. So I made that judgment call. And remember, Mr. Chairman, I was the one who suggested that they do this confrontation at the start of the hearing. So there was no intention na iwasan yung ganitong confrontation. Kanina, nagsorry si De Lima dahil sa kanyang pag-walkout pero pakiramdam daw niya pinagtulungan siya. I wish to apologize for the outrage last night and the walkout. But I'm addressing po itong apology ko to sa publiko. Kasi naghihintay rin po ako ng apology dun sa mga kasamahan ko. Hindi ho sila humihinto. Kasi nakikita nila nakatayo pa ako. Kaya I have to continue standing because I don't want to give them the pleasure of seeing me bitten dahil alam ko po tama ang pinaglalaban ko.
Bago naman tuluyang suspindihin ang pagdinig kagabi, sinang-ayunan ng mayorya ng komite ang motion ni Senador Manny Pacquiao na magsagawa ng caucus. Kaya kinansela muna ang pagdinig ngayong araw. Wala na rin daw balak ipatawag muli si Matobato. Pero tingin ni Trillanes, sadyang naghanap lang umano ng butas ang komite. Lumabas na ito. Oo. Doon sa unang hearing, sinabi ni Matobato na chairman nun si Senator De Lima. Pero doon sa September 22 hearing, ang chairman na si Gordon. Senator Gordon. Oo. Sila, sa kanya mismo sinabi Na may kaso siya. nagkaso siya kidnapping, pero na-dismiss na yan. Tapos nagkaroon pa sila ng exchange. So sabi ko, hindi mo na ngayon pwede sabihin na kinoconceal ni Senator De Lima kasi sa'yo mismo Dahil siya sinabi. nagtanong. Oo, open session. Kaya nung napahiya na sila eh. Kaya nga pumambyo na, naghanap na ng butas. Cedric, sinabi rin ni Gordon na kung kakatigan siya ng Senado, ito daw si Senador De Lima at maging ito si Senador Trillanes ay maaring ma-censure, masuspende o kaya ay ma-kick out. Ang reaksyon naman dyan ni Senador Trillanes, yung banta raw ni Gordon na sila ay ireklamo, ay ito ay paglilis lamang sa issue at giniit din niya na si Matobato ay isang credible witness. Cedric? Okay, Sandra, may impormasyon ba tayo kung may balak pa na dumalo, kung sakasakali na magkakaroon pa at matutuloy pa itong committee hearing na ito, may balak pa ba si Senator Laila De Lima na dumalo dyan given na ang isa sa mga kondisyon ng komite is hindi na tatanggapin bilang ebidensya si Edgar Matobato? Sandra? Yes, Cedric, as of this morning, nakuna natin ang pahayag si Senador De Lima ay talagang ika nga siya ay never say die. No? Ang sinasabi niya talagang ilalaban niya ito at ganun din si Senador Trillanes. No? Ayaw nilang mag-give up sa bagay na yan dahil palagay nila ay credible witness naman daw itong si Matobato. At sinabi rin ni Senadora De Lima na bagamat pakiramdam niya kung minsan ay kakaunti ang kanyang kaalyado ay hindi siya susuko dito sa laban na ito, Cedric. Okay, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.